Di ba yan, konting intro, tapos konting salita, siguro mga 5 minutes na salita sa video. Tapos montage na yung buong workout. Tapos ginagawa lang kasi nila yon parang pang-motivate lang talaga. So, walang full explanation. Kaya nga, kaso nga lang since nauso na yung long formats ngayon, and usual, ang mas napansin ko kasi, mas engaging talaga yung long formats eh. Kasi yung mga tao, gusto naman talaga nilang mapanood eh. Actually, yung gusto talagang matuto. Yun talaga. Eh ngayon, sobrang ano ng fitness, tumataas na yung fitness sa Pinas. 'Di ba? So marami yung nagiging health conscious. No, actually, Champ, alam mo, hindi lang sa Philippines, around the globe, ang wellness community is bigger than AI community. Kahit i-check nila yan 5.6 trillion USD ang wellness community. Anong taas? Ang AI community is only 4.6. Sobrang laki ng wellness. And we are basically spearheading everything out. So ngayon, para sa'yo, saan mapupunta ang fitness dito sa Pilipinas in terms of bodybuilding in the next 5 years? Tingin ko malayo na in the next 5 years. Kasi after nung COVID, dun siya nag-boom eh. Sa Pinas sa Pinas. After COVID, dun na-realize ng mga tao na yung fitness, hindi lang siya dun sa mga mayayaman, hindi lang siya dun sa mga nagpapapogi tsaka nagpapaganda, kundi para sa longevity talaga. Dun na pumasok sa utak nila na hindi main goal yung pagpapaganda ng katawan. Ang main goal is tumagal ka sa mundo. Hindi ka magkasakit, di ba? Kasi naglabasan yung mga sakit eh, di ba? Yung mga nai-stroke, mga diabetic, di ba? Mga high cholesterol. So, si fitness, siya yung mag-slow down yan or best case scenario, hindi ka talaga magkakaroon ng sakit, di ba? And sa mga magsasabi na, bakit si ganito, napaka-healthy, biglang inatake sa puso. iba yun. Syempre, kumbaga, minsan talaga, yan ang buhay Makulay di ba? Walang hindi naman ibig sabihin na pumasok ka ng fitness, meron ka ng parang assurance na safe ka na sa buong buhay mo. Hindi. But still, magandang safeguard siya. Di ba? Like, kasi nga, syempre, kahit sinong doktor naman ang tanongin nyo, the secret to longevity is muscles. Talaga. Kahit mga surgeon na napanood ko, pati sa mga Lahat talaga. And resistance training. It's not actually cardio, it's really muscles. Sa mga magagalit dyan na hindi dapat running, yes, dapat po, meron po talagang cardio. Pero yung sinasabi po natin na secret to longevity, bone density, muscle, so for more health, hindi ko naman sinasabi na syempre maging bodybuilder kayo, no? Iba po kasi yun. So syempre baka naman syempre, alam nyo naman, channel to ni Ben, marami na namang galit sa akin dito. 'Di ba? Baka naman in general to, in general yung sinasabi natin. Generalize natin. So siguro sa 100% population, kung lahat mag-workout, kumbaga mas magiging healthy 'yon, 'di ba? Mas magiging maganda. Kumbaga sa tao, yung pag-workout para siyang vitamins. Para hindi ka dapuan ng sakit. Oo. So, pero hindi ibig sabihin safe ka na sa sakit. Exactly. Ganun siya. So since yun na nga, workouts ang pinag-uusapan natin, gyms ang pinag-uusapan natin. Recently, meron kaming pinag-usapan ni Champ no, na issue with regards sa gym na na-resolve na rin naman. Ngayon, alam ko na excited kayo sa mga Olympian Mega Gym na branches na sinabi namin sa inyo. Humingi kami ng tawad kung hindi pa namin yan nagagawa, naging busy lang talaga kami. Siguro, ilalatag namin yun in the next coming months. Champ, kung magkakaroon tayo ng next branch ng Olympian Mega Gym, saan mo gustong ilagay? Mura to. QC. So guys, yun na nga. Back day today. Kasamahan si Champ. So, after this vlog, baka matagal nyo akong hindi mo makikita. Parang baka dalawang vlogs. So, back day, anong gagawin natin, Champ? Yan, siyempre gagawa tayo ng vertical tsaka horizontal pull para sa back. Siyempre, emphasis natin yung overall back. Unahin natin yung lat kasi yun yung pinaka-mainly kailangan natin para lumapad. And then for density, mga T-bar row, machine row, yan, yun yung mga gagawin natin. So, alos same pa rin dun sa mga back day. Pero ngayon kasi, ang difference is gagamit tayo nung 360. Ito. So, ito alam ko walang available sa Pinas nito kasi sa tropa to. Parang sa Singapore galing, inuwi niya dito.
Ayan, kung maka-order kayo ng ganito, ang kinaganda niya kasi, meron siyang free motion. Kumbaga, mas madaling i-angle yung joint dun sa movement. Kumbaga, hindi ka basta-basta magbabak. Tapos, steady siya kasi may rubber siya dito eh. Pero no mode, hindi kami nagbebenta. At least lang para may Hindi, idea kayo sa actually ganito. guys, sa totoo lang. Since marami kasing nagpi-PM eh, 'di ba? Marami nagpi-PM, marami nagko-comment sa parang, "Uy, saan niyo po nabili yung mga attachments na 'yan?" Kung gusto nyo na magbenta si Olympian Mecha Gym at si Champ ng attachments. Nagbenta na, Hindi. no? Magano kayo, magsabi kayo, 'di ba? Oo. Kasi balay nyo, 'di ba? Oo. Kasi I'm sure mahirap hanapin yung mga ganitong bagay, Oh, 'di ba? actually, wala pa ako nakitang ganito. Walang ganyan sa Pilipinas. Actually, talaga. hindi nga ako bumili nito kasi galing sa tropa to. So, shoutout kay Ralph yan sa Achilles. Actually, favorite ko siya gamitin ngayon. Sa mga nakapanood dun sa IG ko, nakita nyo yung lat pull down ko. Gamit to. Grabe yung stretch. Tapos, grabe rin yung alignment ng elbow tsaka joint angle ko. Mas madaling mag-drive ng elbow if alam mong naka-align yung wrist mo ng tama pag nagpo-pull ka. So dito, mechanics natin, dapat feeling nyo, nagpo-pull ups kayo. Hindi kayo nagro-rowing. Yung iba kasi ginagawa dito, imbis na vertical pull, nagiging horizontal dahil sa positioning ng torso. So anong nangyayari, masyado silang nakaliad ng ganito. Ang mainly nagiging problem doon is ito. Di ba? Masyado silang naka-forward. So ito yung common mistake. Di ba masyado silang naka-forward? So anong nangyayari, nasa ulo nila yung cable. So, ang tendency na pwede nilang gawin para lang mababa ito is kailangan nilang lumiyad palikod. So, ang nangyayari, nagiging rowing siya. Di ba? Kaya ang adjustment dyan, lalayo ka. Yan. So, dapat hindi ka naka-align dito sa sa pulling. Dito lang. Okay. Example natin. Tapos, as much as possible, yung elbow talaga papuntang hips lang. Hindi siya papuntang likod. Ayan. Ito yung position. Then, dito lang. Sa pull down, depende yan sa inyo, ha? Pwede nyong i-work up yung range muna, pwedeng ganito muna bago kayo mag-full. Kasi yung iba, pag full agad yung ginawa, hindi nila maramdaman yung movement. Ang ganda nito. Di ba? Scoop na scoop. Grabe. Parang ang yung nag-i-ex, pero Oo. ito, bukang-buka ka. Tapos scoop na scoop. Kasi nga na-align mo yung yung elbow eh. Yung wrist, hindi siya nakaganon talaga. Saka hindi kasi gumagalaw yung likod mo eh. Oo. So, anong nangyayari kasi, pwede mong in-neutral para lang mag-full lat talaga siya. Eto mga bro, hindi nyo kailangan ipilit yung range na ibaba talaga ng ganun, ha? Yung sa full squeeze nyo lang na naka-chest up, siguro hanggang dito, okay na yan. Okay, hindi kailangan yung igaganon nyo, imposible na yun. Kasi pag ginanon nyo yan, automatic magro-rotate yung arm nyo eh. Pupunta na yan sa upper back. Eh, ang goal nga nitong 360, i-angle yung joint nyo, tsaka elbow, na papuntahin doon. Yan, para mag-flat yung scap, mag-move ng maayos yung lat mo. Ayan. Di ba? Working set tayo. Make sure nyo lang nakalak lagi yung legs. Okay, yan nakatulak. Yan. So kada magpupull kayo, nakatulak yan. Yan. Para may stability yung hips. Hindi kayo umaangat. Mga ganun. Okay. Tapos, syempre baka may mag-comment dyan, magtanong. Same ba siya ng feeling sa Moss Grip? Yung kulay orange? Diba? Hindi, magkaiba siya. Iba yung feeling ng grip nito. Dito kasi, magagamit nyo itong 3 finger na tinuturo ko dati. Itong 3 finger. Magagamit nyo pang pull. Okay? Para malesen yung engagement ng bicep. Yung sa Moss Grip kasi, dito yung nakahook eh. Sa gitna. Sa gitna. Okay? Dito or dito. Yan. Yan. Tapos, ang downside kasi ni Moss Grip, hindi ka makapag-strap. Dito kasi makapag-strap ka. Tapos, sobrang sakto yung niya. Yung kapal. So talagang yung pulling, wala siyang wala siyang pump ng forearm masyado. Kung mapapansin nyo, yan, may leeg pa rin ako. So hindi ako nagkaganito. Okay. Pag ganito yan, mapapansin nyo, offload na yan sa lats. Okay. Kailangan natin, active pa rin yung lat nyo kahit sa stretch. So yan, may leeg.
Naka-pin down yung shoulder, okay? 1. Oh. Whew. Sarap. Alam mo yung pinakadulo ng stretch? Ramdam mo talaga yung lower lat mo nag-engage. Hindi itong teres lang. Yung iba kasi, pag nag-pull down, yun nga. Yung iba kasi pag nag-pull down, anong nangyayari? Mali yung yung width, yung grip nila. Minsan sobra, minsan sobrang pasok. So hanapin nyo, kaya nga sabi ko sa inyo, mag-experiment kayo. Hanapin nyo kung saan yung grip na mas mararamdaman nyo yung buong lat. Pero i-make sure nyo na lat nararamdaman nyo, hindi yung teres. Okay? Yung common kasi akala nila, lat nararamdaman nila. Pero yung teres pala. So kaya nangyayari, buo yung taas, yung baba, wala. Hello. Lasan. Okay. So yung mga ganung partial sa lat exercise, okay lang din yun. Hindi naman yun wala lang. So pwede nyo rin siyang i-partial. Lalo if nagtitraining kayo to failure. Okay yun. Champ, nabanggit mo kanina na failures, di ba? Para sa mga audience natin na nanonood. Ano ang differentiator ng over-fatigue at failure? Ang over-fatigue naman kasi bro, too much failure sa exercise. Oo. Tapos, anong nangyayari, may mga junk volume. So basically, nag-fail sila, tapos may additional pa ulit na fail. Fail, puro lahat fail. So hindi lahat kailangan fail. Minsan magtitira ka lang ng 0 to 1, o kaya yung saktong 0 lang. Pag hindi mo na kasi magawa yung full rep, automatic fail na. So yung sinasabi ko sa'yo kanina na pwede mo pang i-partial, pwede mong i-additional yun. Pero hindi sa lahat. Hindi sa lahat. Kasi dun nga nagkakaroon ng over-fatigue, tapos junk volume. Kasi nga, nadadagdagan yung repetition nang hindi naman full. Tama. Tapos yung recovery mo, unnecessary na sobrang haba. Oo. Di ba? Ewan ko, narinig na rin naman to sa ibang fitness influencer. Ang unahin nyo talaga lagi, kung ano yung pinaka-weak sa inyo para ma-maximize nyo yung carbohydrates yung kinain nyo, tsaka yung strength nyo. So kami, inuna namin to kasi nga, ito yung kailangan ko sa Olympia. Kailangan ko mas lumapad. Mas bumuo yung lats. So 3 working set tayo dito, pero andun tayo sa 10 to 15 na rep range to make sure lang na ma-fatigue, okay? Makuha ko yung full lat nang hindi ako nag-overcompensate ng arms. Kasi ito pa bro, marami kasi nalilito dito eh. So yung controlled reps, hindi ibig sabihin slow reps. Diba? So yung control, may control ka lang sa movement. Hindi naman yung totally na pagbaba mo, slow. Ganyan ka bagal. Hindi, kailangan lang in control ka to make sure lang na connected ka dun sa muscle. Kasi yung iba, anong nangyari? Pag pull, bitaw. So wala nang tension dun sa eccentric, which is, yun yung isang indicator mo na connected ka sa muscle kasi nga nag-a-attract ka ng muscle dun sa stretch part. So kaya kailangan controlled pero hindi slowed. Atras ka pa. Yan. Yan, kahit hanggang dyan lang. Bawa mo konti. Yan. Ito naman, so horizontal pull. So basically, ang wino-work natin dito is density. Pwede nyong gawin yung ginagawa ko before, pero if may back problem kayo, bawasan nyo na lang yung extension ng back. So ang gagawin nyo talaga, yung chest, naka-maintain na nakadikit lang sa pad. Yan, tapos hindi naman kailangan mag-full round, ha? Ito lang. Sabi, mararamdaman nyo lang yung scap, mag-open lang. Okay, retract and protract lang. Tapos para less lang talaga, kasi galing na tayo ng lat dun eh. Kasi may extra lat pa tayo. Para full back talaga. Yan, medyo wider yung grip natin. Kasi kapag ka-clinose natin to, ang tendency, ang mangyayari, pag nag-i-struggle na tayo, ang mangyayari, yung elbow papasok. Gaganunin nyo na. So ilalat nyo na, imbis na upper back. Warm up set lang to. So ako kasi, sanay ako na pino-work up yung working set. Hindi yung kapag kabagsak ng exercise, working set agad. So medyo mahirap kasi yun i-connect sa muscle. Tsaka to make sure lang na na tama na yung angle, pati yung positioning ng elbow. Yan, labas mo konti bro. Baba ka konti, baba ka konti. Baba ka, hindi, baba, baba. Baba pa. Yan, ito tayo eh. Ito tayo. Yan. Ayan. Yan. Makita nyo yung elbow ni Pring. Di ba? Hindi siya papuntang hips, palabas. Yan, sige.
Oh. Shoutout pala sa Waking Dasma. Yan, so sa mga taga-South, mga taga-Cavite, if kailangan nyo ng supplement, pwede kayong pumunta sa Waking Dasma District Mall. Along Aguinaldo Highway lang yun. Pagpasok nyo ng District Mall, makikita nyo agad sa second floor yung Waking. So, yan. Wala tayong code dyan, pero dyan kayo bumili. So, sa second warm-up, gawa lang tayo ng 6. Ang goal natin dito sa warm-up na moderate heavy, para i-ready lang yung katawan sa working set, pero hindi natin kailangan ipatig. Ay, makita nyo yung sandal ko. Ayan o, yung sandal ko buong chest. Para mag-ganon talaga. Okay. Kasi the more na tumaas kayo dyan, pag mag-struggle na kayo, gaganunin nyo na yan. Okay, kukuha na kayo sa lot. Guys, ano to off-cam kanina, pinag-usapan nga namin ni Champ, no? Etong workout na to is upper back focus siya. Oo. Kasi baka may mag-bash sa comments na hindi naman ganyan yung normal na Na rowing. rowing Oo. stance. Yes and no. Tama kayo na hindi to yung T-bar na stance. Oo. And no, hindi yun yung workout namin. Oo. Ibang workout, upper back focus workout. Upper back. So, less yung lat engagement dito. So, more on pa-flared out yung elbow. Hindi siya papasok. Tapos, if bago nga kayo dito sa movement na to, parang awkward yung feeling. Kasi nga hindi nyo ginagawa, hindi nyo ini-engage yung upper trap ng maayos dito sa rowing. So, kaya tayo mas mababa para ma-engage ng maayos. Kaya yung iba, if mapapansin nyo, kulang yung pinaka-trap. Buo yung sa may terrace, pero yung sa trap nakalubog. So, ito yung focus natin. Ipantay. Sige, bitaw ka konti. Yan, bitaw pa. Yan, open mo. Yan. Anim lang, boy. Ilang ka? Ay, ano na ba? Anim lang. 12 ginawa ko eh. Tagi, warm up pa yan eh. Putang ina, Working set pa tayo yun. ng 4 plates. Di na, puta workout na yun. Doon sa normal na rowing, yung normal na ginagawa natin before, bro, yung mga nakaraang vlog, yung sa normal na rowing, yan, nakakapag 5.5 or 6 plates na ako. Pero dito hindi ko pa magawa. Medyo iba eh. Iba pa. Tsaka I think ang main differentiator kasi dito yung piga sa chest mo. Oo. Unlike pagka ginawa mo to yung alternate na cable row ka, tapos wide grip. Oo. Mas madali kang mag-pull Oo. kasi may use ng lower Pero back. ang problem kasi dun sa mga cable, bro, if hindi siya chest supported, yung stretch, yung bitaw nung scap, yung pagbuka. Hindi, tsaka yung lower back. Oo, May yun tulong. din. Oo, may tulong. Kasi Guys, nga may momentum eh. Oo, may moment. Dito kasi wala. As much as possible, scap movement lang, upper arm movement. So basically, nakafocus ka sa elbow tsaka sa scap movement mo. So wala nang extra movement dun sa spine. Pero yung iba nahihirapan ganun eh. Kumbaga nakasanayan nila talaga na gamitin yung lower back eh. Which is okay lang if wala kayong spotter. Basta alam nyo na safe pa rin yung extension. Kumbaga like nakabelt pa rin kayo. Kasi yung iba, pinipilit yung heavy working set. Diyan nagkaka-problem like parang strain sa back, nagkaka-hernia. So dapat be safe pa rin if alam nyo na mag-heavy na kayo sa sa Basta fitness ingat journey. lang kasi lahat naman tayo dumaan sa ganyang Oo. phase eh. Ako, nagkaroon ako. Diba, na surgery ako ng gallbladder. Hindi ko alam, meron na pala akong hernia. Pero pa lang, maliit pa. So sinabay na dun sa pag-remove ng gallbladder ko. Labas elbow. Yan, 2, 3, labas. 3, 8, 9, 10, dalawa. Last one. Okay. So yung left knee spring, hindi niya mabuka pumapasok. Yung kanina nakaganito eh. Ito nakaganyan, no? Gumaganyan, bro. Yan yung sinasabi ko sa inyo pag ganyan, kailangan niyong pa-release. Si 8. Dapat pala di na ako nagbawas. Pero okay na rin. Okay rin. Okay na rin. Oh, kasi nga, like yan, yun naman yung advantage ng mga naka-high rep, bro eh. Napapatig yung target area. Oh. Nang hindi nag-overcompensate yung ibang muscle. Like sa arms, ano. Yun yung gusto ko sa mga moderate rep, tsaka sa high rep. Kumbaga, mas bias na bias yung target area nyo. Parang hindi kayo overtax ng muscle. Yan, if may imbalance kayo,
unahin nyo kung ano yung weak side. Yan. Hindi nyo kailangan damihan yung yung rep sa kabilang side if weak yung kabilang side. Sasabay naman yan. Basta i-make sure nyo lang na nag-unilateral exercise kayo. Ito pala oh. Itong grip na to, nakita ko to kay QM eh. Yan. Meron nito sa sa Shopee, Lazada yata. Lazada ko yata nabili. Ayan, Lazada. Wala pang order, trinay ko lang. Legit naman. So dito, medyo a-angle tayo ng konti. Ayan, so hindi tayo naka-full ganito, ha? Angle ng konti. Ayan. 1. So dito, if gusto niyo ng extra stretch, samahan niyo ng konting rotation. Parang to. Pag nakuha ko na yung end range ko ng lat, yan, end range ko to, yung gagawin ko, magro-rotate ako ng konti. Yan, rotate. And then, sabay na yung pull sa rotation pag pabalik. Yan. So, bitaw, then rotate, then rotation. 1, 2. So, binibigay mo lang siya, no? Oo. Bigay muna, tapos rotate. Pero dito, hindi nyo pa rin susundan to, ha. Kailangan naka-rotate pa rin kayo palabas. Okay? Minsan kasi pag yung normal na lang na ginagawa, yung iba, pinapabayaan din ng ganito. So yung kamay nila gumaganon na nagro-rotate pa loob. Hindi nila napapansin. So anong nangyayari? Nilalabas naman nila. Hindi nila pinipin down. So dito focus natin lat na, ha? Hindi, bitaw ka muna bago ka mag-rotate. Pin down mo to. Hindi, bitaw ka muna dito. O, tsaka mag-rotate. Yan. Yun. Mabitaw dito. Rotate. Yan! Labas ka konti. Yan! Exhale. Exhale, ah. Yan na yung bitaw ng lat. Yung buka. Di ba? Palabas. Hindi siya paangat na pa ganun. Di ba? Yan. 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 Bitaw muna bago rotate. Tapos sabay rotation. Sabay na. Yan. Ayan, no? Pin down lang, pin down lang. So yung iba baka mamaya, yung iba, hirap sila sa mga ganitong movement. Check nyo muna yung mobility ng scap nyo. Pag fuck up pa yung mobility ng scap nyo, i-work nyo muna yan para ma-perfect nyo yung movement. Kasi yung iba fuck up yung yung mobility ng scap eh. Tapos deactivated yung anterior serratus. So anong nangyayari, nag-wing yung scap, nag-overactive yung upper trap nyo. Kaya anong nangyayari, nagsashrug up kayo na nagsashrug up dun sa mga pulling movement. Paano nila ma-activate yun? Na hindi mag-fire up yung upper trap nila? Hindi, kailangan, maayos na yung mobility ng scap nila. So basically, like nung ginagawa natin last time na scap pull-ups, yan. So lahat ng movement sa scap, gawin nyo. Tapos, strengthen nyo rin yung mga muscle na nakakonect dun sa scap. Rotator cuff muscle, yan, teres part. So kasama yung mga yan. So pwede kayong mag-check sa YouTube. Marami naman dyan exercise eh, mga nagbibigay ng tip eh. Or if talagang fuck up, pati shoulder nyo, syempre mag-hire na kayo ng PT. Yun na yung best move. Tapos humingi kayo ng exercise. Oo. Alam nyo, ang pinaka-best investment sa sarili nyo, if wala talaga kayong knowledge, magbayad kayo dun sa marunong. Para hindi masayang yung oras nyo. Ngayon, pag natuto na kayo, dun nyo na i-upgrade ng i-upgrade sa sarili nyo. Kasi alam nyo na yung basic eh. So basically, ang kailangan nyo na lang, additional information para ma-improve. Which is, madali na pag alam nyo na yung basic. Bitin ka par. Ano yan? Plates natin. Ito sure na to. Yan, isa rin yung sa ginagawa pag alam kong bitin. Hindi ko na itutuloy yung repetition. Kasi first rep pa lang alam kong ano na yung magaan. Okay, champ. Malaking usapan to ngayon, no? I'm sure updated ka rin naman sa TikTok ng Rise. Kasi ang daming nag-react doon sa conversation nyo ni Jonas with regards sa peptides and roids. So, sinasabi nila na parang parehas lang naman ang roids, parehas lang ang peptide. Well, nagsasabi yung mga walang alam talaga. No? When I say walang alam is hindi talaga nila na-research yung compounds. Kasi if you research about the compounds, masasabi mo talaga na it's really two different beasts. Para sa'yo, how do you differentiate peptide users and gear users? For me, if if gusto nyo lang kasing i-correct, okay, or ayusin yung lifestyle nyo, peptides.
Pero kung gusto nyo kasi talaga ng panghalimawan, next level, competitive, dun na yung difference ng PEDS. Actually, wala naman talagang safe. Kasi nga, once na hindi naman kailangan ng katawan mo, hindi naman talaga yan safe na ipasok sa katawan. Exactly. Di ba? Lahat yan dapat guided. Nauso yung mga Reta, Tears, Monjaro. Di ba? Pero yung mga yan, yung mga FDA approved, guided ng doktor. Exactly. So basically, kailangan ng katawan. Si peptides, naging uso kasi nga, safer way siya kasi merong mga FDA approved na peptide. So yung iba kasi, hindi pa approved. Kaya hindi pa siya talaga safe gamitin. Pero yung iba kasi, ginagamit nila short pace kahit hindi pa lumalabas yung approval. So for me, mamamaximize nyo lang yung paggamit ng isa dyan sa dalawa if makapag-decide kayo kung ano yung goal nyo. Ngayon, para naman doon sa mga tao na gustong i-start yung journey nila, say, nag-workout na sila, on point ang kain, on point ang training, on point ang tulog, pero sobrang nababagalan pa rin sila Sa progress. sa progress. Minsan, nangyayari yan eh. Oo. Even sa atin, di ba? Oo. There were times na talagang on point lahat, pero ba't ganun? 3 months, 5 months, 6 months, wala pa rin nangyayari. Ano yung mas safer na i-suggest mo? Ako, syempre, mas safer sa akin. May mga study naman na talaga, NAD+. Actually, si NAD+, nga, inaano na yan, ina-IV talaga. Exactly. Di ba? Kumbaga si IV kasi mas slower. Oo. Si peptide kasi na injection mas faster, like sub-Q, IM. Si IV mas mabagal. Oo. Kumbaga, yung single dose ni NAD, like ni NAD, pwede mong sa IV, pwede mong taasan. Oo. 250, 500. Ngayon sa injection, pwede mo siyang split. Oo. 'Di ba? So, naka-ano yan, naka-design, naka-depende sa prescription or dun sa suggested na dosage mo per week. O sa mga tao na hirap mag-lose ng visceral fat, Oo. on point sa diet, on point sa training, tsaka hirap pa rin mag-gain ng muscle, suggest mo ba sa nila yung CJC and Tesamorelin? Oo, laking bagay nun mga bro kasi may kliyente ako talaga na hirap talaga siyang mag-burn ng fat. Tapos, ginawa na namin lahat. Kumbaga, kailangan na talaga ng tulong eh. Tulong directly. Kumbaga, lipolysis effect na talaga ng Tesa. gamot. Oo, ng gamot. Which is sa Tesa makukuha. Meron din naman HGH, Oo, yung mga kaso fragment. mas ano, Yan. Diba? So, if kailangan nyo na ng tulong sa mga ganyan, pwede nyo, pero dapat guided bro. o dapat, hindi, alam mo, lahat ng to dapat talaga napag-uusapan natin to. Kasi nga, syempre, pinag-uusapan nila sa comment section. Oo. Ngayon, nilalabas natin tong conversation na to para kung gusto niyo mag-start ng peptides, kung gusto niyo mag-start ng gear, supplement, Tsaka number one naman, bago... doktor. Magbasa kayo. Tapos Oo. after nyo magbasa, mag-consult kayo sa doktor. Oo. Yan Para pinaka-best mo. walang sisihan din. Oo. Kasi baka biglang mag-agree yung doctor nyo, tapos biglang hindi mag-work sa inyo yung protocol, tapos sisihin nyo rin yung Tsaka doctor nyo. i-check diba? nyo kung pasok sa lifestyle nyo. Exactly. Diba? Baka mamaya pasok ng peptide, manginginom ka pala. Oo, hindi. Diba? Tsaka for example, di ba, minsan meron kasi mga slow gainer, Oh. di ba? May mga slow gainer minsan, tapos biglang, wala naman talaga silang alam sa peptide, tapos biglang nagreta pa rin sila kasi nga sikat. Oo. Di ba? So, medyo mahirap Parang yun. yung mga skinny fat. Oo. Diba? Gustong mag-burn ng fat, pero Oo. sobrang baba pa ng muscle. Pero hindi nila alam, ang kailangan nilang gawin is mag-add ng muscle O mass. mag-add ng muscle para mag-burn yung skinny fat nila. Oo. So, tayo lang naman dito guys sa pag-uusapan natin yung mga ganitong bagay at natatanong natin si Champ. Kasi nga syempre, bago pa to maging sikat o maging fad dito sa Pilipinas, way back nung nagko-compete si Champ sa Olympia, and syempre competitive bodybuilder pa rin si Champ sa Olympia, na-experience na nila to, first hand, nagamit na nila to sa ibang bansa with guidance din ng mga doktor sa ibang bansa. Oy, tangina nyo. Baka mamaya bigla kayong mag-load na tapos di maayos kain nyo. Siyempre, kailangan maayos kain. Hindi, pero alam mo, to be fair since May, hindi ako nag-on point na kain. Oo. Para mga 60% lang yung on point na kain. Oo. Sabi kasi ni Champ sa akin, pwede daw ako mag-cheat meal once a week. Hindi ko narinig yung a week. Ako narinig ko lang yung once. Cheat meal once a So, day. ginawa ko, nag-cheat meal ako once a day. Every day ako nag-cheat meal. Since yung training ko on point pa rin, and meron akong use ng peptide, hindi rin ako masyadong
nag-gain talaga din ng body fat, no? And na-maintain ko yung muscle mass ko. Mapapanood nyo naman lahat ng vlogs natin eh. Makikita nyo kung kailan ako pumayat, kung kailan ako tumaba. So, kayo na lang din mag-decide. Doon mo rin kasi malalaman na hindi ka pwedeng maging dependent sa peptide. Oo, hindi like ka noon, nung nagbaboy ka, nakita mo, bumilog agad. Pero, na-control niya, na-reverse niya agad. Kasi, papunta na ulit siya dun sa gaining season niya eh. Di ba? Bumilog na yung mukha eh. Bali ito, last exercise natin sa back. Pero dito naman, ito na yung ida-drive natin yung elbow pa mid. So less na yung upper back engagement dito, mid tsaka lats naman. Mid portion ng back, tapos lats engagement. So dito, nagro-rotate ako para naka-flat pa rin yung scap. Hindi ako mag-activate ng too much traps upper. And closer ng konti. Kung yung kanina doon sa upper back, mas wide yung grip natin. Dito mas closer ng konti. Tapos papasok na yung elbow, ha? So dito mararamdaman niyo yung lower trap nyo, tsaka rhomboids. Sobrang squeeze. Ayan yung exercise natin sa back. Maglalas lang kami. Same pa rin. Pec fly na lang. 5 exercise tayo. 2 vertical, 2 horizontal pull. So for width tsaka density, na-target natin na maximize natin from upper to lower lat. So full engagement dun ng lat, back, upper back, lat, mid back, tsaka directors kasama. Thank you so much, Champ. Again, sa oras mo. Sana may natutunan kayo. Sana. Hindi, I'm sure meron naman. No? Marami tayong sinagot ngayon, especially with regards to gear usage, peptide usage, proper mechanics ng pag-train ng back, yung mga attachments din. No? Yun lang, maraming salamat sa inyong lahat, guys. Again, I'm Victor Prain together with Champ Joven sa Gabain. Thanks so much. God bless. Take care. Peace!